In 1988, Sir Ricky wrote this piece, Mga Batang Lansangan, as part of his anthology, Si Tatang at Mga Himala ng Ating Panahon. Nako, paalala lamang po, baka po, meron pong maseselang salita o di kaya gawa. Ito'y isang sulyap sa buhay ng mga call boy at call girl noong panahong yon. Some things may have changed through the years, but the desperation, the loss of innocence, and pain are still eerily familiar. Please welcome two very good actors known to be experts at their craft, Mr. Luis Alandi and Shai Fanashik. Magandang araw po sa inyong lahat, sa pong karangalan. Ay, hindi po ako si Eko. Maikli ang buhay ng callboy. Kabataan ng kabataan gusto ng mga customer, habang sa gabi-gabi mong pagpupuyat, ay patanda ka naman na patanda. Wala kang laban. Gagamit ka ng kung ano nung cream laban sa tagyawat at kulubot. Uubos ka ng mga pabango dahil sabi nila ay naamoy daw sa tao ang trabaho niya. Pero wala pa rin. Lilipat ka ng ibang bar dahil hindi ka pa kilala. Lipat ka ng lipat ng bar hanggat mapunta ka uli sa lansangang pinanggalingan mo nung unang mag-stowaway ka. CB, callboy. Callboy sa kalsada ang pinakamahirap. Sa tapat ng mga tindahan o sa dilim ng mga plaza, inahabol mo ang tingin ng bawat magdaan. Pag lumingon ka, ay aalukin mo ang ngiti habang sinasabi ng dibdib mo, sana'y kunin mo na ako. Mag-aating gipit at hindi pa ako kumakain. Kaya ang iba'y nag-aaral habang nagtatrabaho. Para may kinabukasan, 6 lito, 16 paguhan. Lagi siyang malinis sa eskwelahan, laging postura. Pero minsan nabisto siya. Ewan kung sinong makatingdila ang nagsatsat. Sayang, bulungan ng mga kaklaseng babae. Ang gwapo-gwapo pa naman, callboy pala. Ngayon, kapag pumapasok siya, tinitignan siya ng lahat. Walang gusto makipagkaibigan sa kanya. Lagi siyang nag-iisa. Di nagtagal ay tumigil na rin siya sa pag-aaral. Ngayon, kabarkada na niya sina Ronnie. Masaya naman sila. Macho dancing at pa-enter-enter. At paandar. Umusad man ang gabi at walang iwang customer, may pag-asa pa rin sila. Basta magkasama sila. Pagsara ng bar, 2:00 ng umaga, pupunta sila lahat sa luneta upang salubungin ang umaga. Naroroon silang lahat tuwing madaling araw. Mga callboy at callgirl galing sa iba't ibang bar at nightclub. Akala may nagpatawag ng konbensyon ng patron saint. Wala naman silang ginagawa. Puro lang bidahan. Pare, June pala. Model na sa Puerto Manila. Aba, okay pare. Ikaw, saan ka ba magpapasko? Naririto ang kanilang pamilya. Ito ang kanilang buhay. Di magtatagal ay lalabas ang araw. Sisikat ang lahat. Sisikatan ang lahat. Walang pinipili, mga man o hindi. CP at callboy at callgirl, mga stowaway, biktima at nambibiktima. Saan man ang teritoryo, lahat ng wala sa bahay, mga batang lansangan. Habang lahat ng tao sa palibot ay nagsisimula pa lang ang araw, pagod na iuwi ni Ronnie ang mga katawan upang itulog. Mga batang lansangan, call girl. Ermita. Sa araw ay natutulog ang mga
Sa gabi nagsasayaw. Kaya ang tawag sa kanila ay multo, bolpiera o school bus. Tumakbo ka na't yun naman ang tawag sa Ford Fiera ng mga pulis na nanghuhuli ng mababagansya. Ang mga tao dito, kadalasan, kundi po customer. May grupo ng mga pipit-binging hospitality girls sa open space disco. Paborito ng mga puti. Kasi walang kiss and tell. Meron ding grupo ng mga baklang impersonator. Pinipick up ng foreigners. Mahuhusay magserbisyo. Tapos na ang lahat ay di pa nadidiscovering may pala. Paano mo seseryosohin ang lugar na to? Pag may nag-aaway, ilalampaso sa kanal ang kapwa. Yan, diyang kabagay sa putikan. Pero, kinaumagahan naman, ay daig pa ang magnobyo. Yakapan ng yakapan. Minsan, magsasasayaw sa gitna ng kalsada at sa gayoy gagaya na rin ng iba. Mga nagkakasayahang akala mo'y di na sisikat ang araw. Pero sa gabing ito ay nililinis ng ulan ang buong ermita at madalang ang mga customer. Lunes ang araw na isinumpa ng Diyos. Bakante ang mga bar. At kung pagpapasensyahan ng bulgar na mga salita, sabi nga ng mga impersonator, pagdaan sa mga standby at walang magawa sa harap ng mga bar, ay nilalagaw mga Sa kanto, sa may open space disco, may grupo ng mga batang babaeng kumakalabit sa bawat foreigner na nakikisilong sa ulan. Go with you, sabi nila. What do you do? Tanong ng foreigner. Play, sagot ng isang bata. Saka inilapit ang bibig sa tenga ng foreigner. Anything you want. Ang mga bata ay marurusing. Hindi pa formado ang mga braso at binti, wala pang masisilip maski kapirasong suso. Mukhang mga gutom at panay ang singhot sa tissue paper na ibinabad sa... Umiling ang foreigner at umalis. Parang baliwalang bumalik ang mga bata sa pag-i-standby. Maraming salamat, Luis and Shai. Grabe, iba talaga pag mahusay ang readers, no?